Gitgitan pa rin ang laban ni Aga Mulak at Wimpy Fuentebella sa pagkakongresista na ika-4 na distrito ng Camarines Sur. At sa 4 na miyembro naman ng pamilya Villafuerte na komandidato, ang pinakabata at bagitong politiko ang nag-iisang nanalo. Mula sa Camarines Sur, nakatutok live si Mav Gonzalez. Mav? Mel, 3 araw nga matapos ang eleksyon, napakainit pa rin ang labanan ng mga lokal na kandidato dito sa Camarines Sur. Matapos ang 3 kalahating dekadang pamumuno sa Camarines Sur, tila isang miyembro na lang ng pamilya Villafuerte ang matitira sa politika matapos ang eleksyon. Sa 4 na tumakbo, tanging ang pinakabata na si Mix Villafuerte ang pinalad na manalo sa pagiging gobernador. Tinalo ni Mix ang sariling lolo na si incumbent Congressman Luis Villafuerte Sr. Masarap dahil nanalo. Lahat po ng aking sipag at tiyaga nag-pay off. Pero masakit din dahil ang tinalo ko po ay ang kalaban ko, si Lolo Luis. Nung ako po ay lumaki, pinapanood ko po siya na maging gobernador ng probinsya. 15 years po siya naging gobernador na sinundan po ng aking ama na si Governor L.A. Villafuerte. So sila po talaga ang aking mga idolo. So sana po magkaisa na po kami. Now is the time for reconciliation, unity at pagmamahalan. Ang ama ni Mix na si incumbent Governor L.A. Villafuerte, natalo rin ni re-electionist Dato Arroyo sa 2nd District naman ng Camsur. Ang lola ni Mix na si Nelly Villafuerte, natalo ni Attorney Lenny Robredo, asawa ng pumanaw na DILG Secretary na si Jesse Robredo sa pagkakongresista sa 3rd District. Kagabi, iprinoklaman na si Robredo. Sailing ko importanteng maray si message na natao ngunya na eleksyon. Primero kayan, day man, bako man kwarta ang pinaka-importante. Tako nga ning mayong kwarta pinalad sa eleksyon. Pandua, siguro strong statement talaga ini yun na habo na kan mga tao digdi sa political dynasty. Sa tingin ni L.A. Villafuerte, naapektuhan ng away pamilya ang pagtakbo nilang magkakamag-anak ngayong eleksyon. Main reason yan is yung conflict. Masakit man sabihin, pati ako naapektuhan dyan. Lahat ng goodwill na ginawa ko sa tao, kung ang ama mo naman talaga ay binabanatan ka everyday, Villafuerte rin ako eh. So whatever he says on TV, attacking the Robredos, may affect sa mother ko, may affect sa amin. Kung ano yung resulta, we will respect. Sa 4th District ng Camarines Sur, dikitan pa rin ang laban ni Aga Mulak at Wimpy Fuentebella. Hinihintay pa ang pagdating ng mga boto mula sa ilang bayan. Kabilang dyan ang bayan ng Tigaon na nawalan pa ng kuryente sa kasagsagan ng bilangan kagabi. Bahagyang nagkagulo ang mga poll watcher nang mapagkamalan daw ng mga taga-suporta ni Mulak na pinupuslit ang isang PCOS machine. Pero ayon sa isa sa mga sinita, inilipat lang nila ang generator set sa ibang pwesto. Mayroong isang tauhan si Fuentebella na 3 yon, pero yung isa lang ang nadakip na may dalang PCOS. Yung hinahabol ho kami ng tao, ako naiwan, yung kasama ko, nakatakbo, ako ang binurugbog. Sabi ko, wala kaming PCOS machine, generator ang dalami, talaga brand out dito. Natigil lang ang gulo nang mamagitan na ang mga pulis at sundalo. Kanina, naghain na ng petition for failure of election si Mulak para sa ilang polling precincts sa Camsur, kung saan corrupted daw ang ilang CF cards o sira ang PCOS machine. Tumanggi mo nang magbigay ng pahayag si Fuentebella. Kahapon nga naiproklama na rin si re-electionist Congressman Rolando Andaya bilang 1st District Representative. Kaninang umaga naman, iprinoklama na bilang 5th District Representative si re-electionist Salvi Fortuno, habang nangunguna naman sa Vice Gubernatorial race si re-electionist Ato Peña. Mel, sa bilangan nga dito para kina Mulak at Fuentebella, nangunguna pa rin. As of 4 p.m. yesterday, si Wimpy Fuentebella, meron siyang 62,785 votes. Lamang-lamang niya ng 714 sa katunggalin niyang si Aga Mulak na merong 62,071 votes. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mav Gonzalez.